May nagtanong po sa akin, pag save ka daw, after nun, anong gagawin mo? Actually, yun ang pinakamali na tinuturo. You don't need to save money kung gusto mong yumaman. That is a totally wrong. Sabi ko nga, sino kaya ang nag-guide niyan? Parang alam nyo ba yung Kellogg's, yung mga breakfast cereals? Na sila ang nagturo na dapat you need to eat like a king. Sila ang nagturo ng madaming consumption ng pagkain. Siyempre para bebenta sila. Katulad ng pag-save ng money. Hindi po tama na nagsisave tayo ng pera. Ang pinakamaganda, nagdi-develop ka. Paano ka magkaroon ng high income skills. Kasi yung pera mo, pag nilagay mo sa bangko, hindi naman tutubo, hindi yan lalaki. In short, lugi ka. Pag ang pera mo nasa bangko, parang tinatapon mo siyang dahan-dahan nang hindi mo halata. Because of the inflation. Alam naman natin before, ang 1,000 mo, isang cart na ang mag-grocery mo. Right now, pag nag-grocery ka ng 1,000, isang basket na lang ang bit-bit mo. In short, kung yung pera mo pala, para mas maintindihan mo natin classmate, kung yung pera mo pala noon, binili mo na ng grocery, isang cart. Kung inipon mo yung pera, kasi sabi nila, isave mo yung pera, tapos ngayon ang panahon na to, bigla mong ibibili yung 1,000 mo, isang basket na lang, in short, nalugi ka. Now, yun yung point ko na dapat maintindihan po natin. Yes, ang pag-save ng pera, importante at pwede ka dyan kumita kung sobrang laki po ng savings mo. Example, ang tubo kasi nga ng bangko, liit na lang, yung mga 2 to 3% na lang per annum, napakaliit. Kung meron kang 1,000,000, tapos 3%, meron kang halos 30,000 pesos lang. Per year yun. Hindi ka dyan yayaman kahit may 1,000,000 ka. Kaya ang dapat ma-develop sa ating classmate is matuto, paano lalong kumita ng malaking pera, maghanap ng mga opportunity. Kaya kung may pera kayo, instead na i-save nyo, i-develop nyo, i-enroll nyo ng new skills. Mag-aral ka ng panibagong skills na pwede mong pagkakitaan ng pera. Example, mag-enroll ka ng video editing, photo editing, kasi yun ang pinaka-isang demand kayo. Ngayon, mag-edit ka ng mga videos. In short, yung pera mo kumikita. Yun ang dapat natin ginagawa. Kaya ang i-develop nating classmate, wag mag-save ng pera. Ang i-develop mo, high income skills. Paano kakikita ng malaki? Ang high income skills, dapat at least nag 200 to 300,000 ka per month. Yan ang high income skills. Second, after nun, i-develop mo ng residual. Ano yung residual? Dapat may mga iba't iba kang negosyo na nagpapasok sa'yo ng pera kahit wala ka ng halos ginagawa. Ibig sabihin, pag sinunod mo yung mga sinasabi ko, yan ang magpapabago talaga ng buhay mo at yan ang magpapayaman sa'yo. Again, hindi po mahirap yumaman, napakasimpleng common sense lang po ang pagyaman. Kailangan lang natin maintindihan at ang pinaka-importante kung gusto mong bumilis ang pagyaman mo, makinig ka sa mga taong mayayaman. Huwag na huwag ka makikinig sa mga kaibigan mo, kapitbahay mo, girlfriend mo man yan, or minsan kahit magulang mo yan, kung may hihirap sila, hindi ka dapat makikinig sa kanila kasi dapat makikinig ka dun sa mga tao mismo mayayaman. Kasi di ba, simpleng common sense, bakit ka makikinig sa mga mahihirap kung paano yumaman? Sila nga, kung talagang alam nila kung paano yumaman, di dapat mayaman sila. The point na mahirap sila, ibig sabihin, hindi nila alam kung paano yumaman. Kaya ikaw, classmate, dapat makinig ka dun sa mga legit at totoong mayayaman para maging mapakabilis ng learning mo. Sabi nga nila, the slowest form of learning is personal experience. And the fastest way for us to learn is matuto tayo sa mga learning failures ng mga ibang tao. Kaya in short, matuto kayo dun sa mga legit na totoong kumikita ng malalaki. Sundin mo lahat ng ina-advise sila. Sigurado ako, darating ang time, yung kinikita nila, kikitain mo rin.